Paano po ba talaga magkaroon ng masaganang bagong taon? Hello! Kamusta ang bawat isa? Yan, nako. Ano po, binabati po namin kayo ng pinagpalang bagong taon, di ba? Pasensya na kayo, hindi tayo kaagad nagkita-kita. And alam nyo ho, napaka-importante ho sa atin ng maintindihan natin na talagang paano ba natin ma-experience yung pinagpalang bagong taon. Pero bago ho yan, ang tanong ko sa inyo, naka-attend po ba kayo nung fasting natin, di ba? Kasi, di ba, importante hong paghahanda yun eh. Na pag tayo po ay sumasalubong ng bagong taon, hindi tayo nagpa-fasting dahil yung kinain natin nung Pasko tsaka napakarami at kailangan natin ibawas. Ngunit talaga it's a moment of really feasting in the presence of God na hinahanap natin yung direksyon ng Diyos, kalooban ng Diyos at yung mission ng Diyos para masariwa ulit sa ating mga puso. Nang sa ganun, excited tayong salubungin ng bagong taon to accomplish the mission that He entrusted us to do. Di ba? Amen. Mga kuya, may palaisipan ako talaga eh. Nung last time mo tayo nakita-kita, 2024, ngayon 2025 na. Ang bilis, Sabi po, no? Ang bilis ang panahon. Pero mga kuya, ang tanong ko po, ngayong bagong taon, are you happy? Are you happy po ba? Sa ating mga nanonood, are you happy? Ang tanong ko po mga kuya, eto. Paano po ba talaga magkaroon ng masaganang bagong taon? Kasi taon-taon na lang ho natin tinatanong to sa ating mga sarili. Pero bakit ganun? Parang tila may pagkakataon na taon-taon, ganun din ang mga problema. Ano ba yun, mga kuya? Pero napansin nyo, Kuya Erwin, tsaka Tosca, nung medyo matamlay, no? Ang tamlay ng pagdiriwang ngayon. Hindi nyo naman matamlay hindi masyado. kasi maulan eh. Maulan eh. Di ba? Sa atin sa Pilipinas, hindi ko alam sa iba, no? Pero sa atin dito sa Pilipinas, medyo matamlay, hindi ka pareho ng sigla ng dati, no? Kasi parang ang laging may ulan, parang pati nga yung naalala kay New Year na yung pag nagpapaputok yung mga kapitbahay, sandali lang kasi umulan. Oo. Pero ngayon late na rin nagkaroon ng putukan parang may epekto rin yung kapanahonan, ano. Pero ang ganda nung yung natanong mo, totoo nga, no? Paano nga ba magkaroon ng isang totoong pinagpalang taon? Yes. Opo. Paano po yung mga kuya help? Siyempre si Kuya Erwin ang pinakamatagal sa atin sa buhay dito sa mundo. Wow. So, mas alam. Di ba mga 56 lang po kayo, di ba? 56. Nawalan lang ako ng isang paligod dito. 54. Ayan po. Siyempre, number one is talagang examine yourself, di ba? Na ano ba ang ongoing relationship mo sa Diyos? Yan. Dapat pagtibayan natin yan. Pangalawa, sa tingin ko, dapat isipin din natin yung mga nangyari sa atin nung nakaraang taon. Ano yung mga lessons that we have learned? Kasi kuminsan, kaya pa ulit-ulit yan, kasi nakakalimutan natin. Kaya pagdating ng yung mga problema, ganun pa rin, dahil wala tayong natutunan sa totoo lang. So yun ang dalawang mungkahi ko sa mga tao gusto magkaroon ng talagang magandang bagong taon. Of course, i-prioritize mo, alamin mo yung priority. Ang priority which is always your relationship with God tsaka relationship with others. Kumbaga, Kuya Erwin, parang what do you need to stop doing? What do you want to continue doing? And what do you want to start doing? No? Parang ganun no? Parang, in a sense, parang nagkikreate ka ng plano. Kasi, di ba, minsan ang problema ng tao talaga, hindi man lang pinaplano buhay nila. We plan for the birthday party. We plan for whatever occasions na feeling natin importante. But we rarely plan for our lives, which is more important, no? Kaya minsan, akala nila yung kasi yung swerte, o kaya ganyan ang isip natin, swerte, tiyempong magandang taon ito kasi malakas ang kita ngayon, maraming pera ngayon. Hindi ganun eh. Sinasadya yan eh. Kasi ang unang rule talaga is for us to take full responsibility of our own lives. Kasi yes, God is in control.
Yes, God is parang sovereign, pero God gave us His instructions. Yung instruction na yon, tayo naman ang dapat sumunod doon, di ba? It's now our responsibility to follow. Parang yun sa Genesis, di ba? The Lord provided everything for Adam and Eve. Ang ganda, sabi niya, as in, rule the earth, as in, dominate the world. Di ba? Yun ang niya eh. Rule over all creations. Tapos ang sabi lang ng Lord, simple lang eh. Sabi niya, dahil to prove that He is still God and He is still in control of everything and He owns everything, isa lang request niya, let me determine to you what is good and evil. Diba? Ako magdidetermine na. Don't eat the fruit at the middle of the garden. Nasa gitna pa ng garden. Yun lang fruit na yun. Sa dami naman ng puno niyan. Kumbaga, sasadyain mo pa yan para makuha mo yan. So, yan lang naman ng isang request ni God. Let me determine for you what is good and evil. Huwag kayo. Ang tigas ang ulo ng tao. Parang hindi sila naging responsable. Ginawa na nila lahat, hindi lang naging responsable para sa bagay lang na yon. Yung prutas. Kinain. Ngayon, alam nyo na hindi sila responsable. Kasi pagkatapos nilang kumain, anong ginawa pa nila? Tinanggi pa nilang ginawa nila yon. Nung tinanong ni Lord, kinain mo ba? Ay, yung babae kasi. Di ba? Nagsisihan na. Tapos yung babae naman, yung ahas kasi. Ang totoo niyan, ang sinisisi nila si God. Grabe. Di ba? Ang sinasabi nila, ikaw kasi. So, nagka-problema ka ngayon, tapos isisihin mo si God. Hindi ka sumunod eh. So, di ba? Ganon din sa atin. Tama si Kuya Erwin eh. Unahin mo yung ugnayan mo sa Diyos. Kasi once na nandun yun, alam mo yung instruction niya, then mag-plan ka based on that instruction. Ayun. Yun nga po kasi ang tanong ko nga po. Actually, parang connected nga po nun. Kasi syempre, nangyari. Nagkasala na si Adan at si Eva. Pero ang tanong ko po, si Adan at si Eva, pinlano po ba nila na planuhin natin, kainin natin yung prutas? Ay, kung ano man, prutas po ba yun? Or, prutas na kaalaman eh. Opo. Pinlano po ba nila yung mga action sila? O wala silang kaplano-plano, parang bala na, ganun? Hindi naman. Natukso sila eh. Oo. Sige. Paano po ba yun? Nyo kayo. Wala po ba silang planning kaya nangyari yun? Parang ganun. Ayun, paano po ba? Sa tingin ko, wala silang plano na kainin yun, yung prutas na yun. Kasi mismo sabi ni Eva, sabi sa amin, huwag kakainin ni huwag hahawakan yung kwan. Nadagdagan pa. Nadagdagan. So, wala talaga sila plano except that natukso sila eh. Alam mo, yung kung wala kang plano, at saka kung very generalized, kuminsan, kung hindi specific, doon papasok lahat ng mga uri ng mga temptation, mga tukso. Patibong. Hindi, balikan kita kung kay Adan at Eva. Sa totoo lang, at that time, walang instruction to plan. Ang instruction is to follow God. Ayun, yun ang instruction, yun not lang planning. ang instruction, di ba? Kasi, okay. Let me determine to you what is good and evil. So you follow God. Di ba? Kaya nga, sa atin, ang sinasabi sa atin ng Diyos, because we are somehow, di ba, separated kay God because of our sinfulness. Ngayon, nire-restore, dinagawa ng Panginoon Diyos, tinutulungan niya pa rin tayo in our own lives. Nagbibigay siya instruction. You plan, but you commit your plans unto the Lord, and He will direct your path. Yun ang sabi ng Lord, di ba? Yes. So, kaya, ngayon, sa ating panahon, we need to plan. Ayun na, ito na po. Kasi ayoko naman din sabihin na hindi nagpaplano sila Adan sugo sa patrabaho pinagawa sa kanila ng Diyos. Kasi baka pinlano nila paano magpapangalan sa dami ng hayop pa kalang papangalanan, di ba? Siguro nag-set din sila na strategy paano gagawin. Nag-set sila. Hindi natin alam. Wala kasi sa Bible. Pero if you look at how the Lord deals with people, He teaches us. Tinuturuan niya tayo. Ito, commit your plans unto the Lord and He will direct your path. So, meaning, may plano ka. May plano ka pa rin, di ba? Nagpaplano ka pa rin. Kaya nga, yung naging common adage na yun, di ba? If you are not planning, you are planning to fail. Oo nga. Tsaka isa sa mga napansin ko na yung how God deals with people, yung how did God deal with Abraham? Ang sabi niya kay Abraham, go to the land that I will show you. Hindi niya sinabi kung saan eh. Walang specific instruction eh. Ang sabi lang niya, get out from your family o from your relatives o ibig sabihin may general plan ang Diyos sa'yo tapos nagsisimula yan sa simple instruction, obey.
Yung iba basta umalis ka sa pamilya mo, tapos tulad na nasabi ni Kuya Bong, step by step yan eh. But from there, magpaplano ka na rin. Magpaplano ka na rin. Ano yung mga dadalhin? Paano natin isasalansang yan sa karwahe natin? O sino mga tao sasama? Lot, sasama ka. Magplano tayo yan. Kasi pinag-iisipan din nila yan. Pero katulad nun, di ba, nagkagulo sila sa, dumami na sila eh. Hindi kailangan na maghiwalay. Pero pansin mo si Abraham, hindi siya yung makasarili magplano. Yung lagi sabi, sige Lot, ikaw na unang mamili. Kasi naniniwala siya sa Diyos, the Lord will lead him eh. Kaya yung planning pa rin, nakasentro pa rin sa Diyos. So siguro, isa sa mga pagkakataon natin, kung mayroon tayong panahon, pag-usapan natin, paano ba magplano? Ayun nga. Paano kasi plano? Mga kuya, ako, normally, puro planner pero wala planning. Delikado. Ang dami planner, wala nang nangyayari. Paano po ba yun? Nakita mo ba yung planner na ginawa ko? Simpleng planner lang, yung Heart of a Champion. Tingnan mo yung nilagay dito, ha? Sabi niya, the heart of a champion makes every second count because he knows that time is priceless. Kasi laging sinasabi natin, time is gold. Hindi, priceless ang time. Hindi mo pwedeng presyuhan yan. Kasi buhay mo yan eh. Your time and your life are equal. Wow. You waste your time, you're wasting your life. Oo nga. Kasi timeline mo yan eh. Kasi mga kuya, pag yung, kunwari, yung sweldo natin, kinikita yan, pero ang time, pag nawaldas na, that's it. Oo nga. Ay, by the way, naalala ko lang. Di ba may libro to? Kaya. Kasi gusto niyong mag-planning. Andun yun. Pinaliwanag ko dun eh. Ang ganda. Tapos, di ba, may planner ka pang kaunti. Pero, wala na atang kopya ganito eh. Wow! Sold out! Di ba, magkakaroon na ng next, second edition. Pamimigay pa naman sana natin sa mga viewers. Diba? Wow! Sayang, sorry. Hindi kami nakapagplano na mabuti. Ay, pero ito nga po, may tanong ako. Okay lang po ba? Kunwari, sabihin na natin, si Kuya Erwin, si Kuya Bong, nagplano. Ako nagplano. Tapos yung mga kasamahan nyo po, hindi nagplano. Ngayon, nainis ka tuloy. Ano ba yan? Plano ko ng plano. Tapos may mga kasama ko din nagplano. Di nag-fail din nung aming malakad. Kuya, how do I handle that? Kasi ang hirap po. Parang, you're doing your part, pero may mga kasamahan ka na parang tila nakakabigat. Parang ganun po. Paano po ba yun? Depende yan sa, kumbaga, may individual plans. Meron din corporate plans. Yung corporate plans, nakasalalay sa leadership. Kunyari, may plano ka, ikaw ba yung leader? Then you motivate them and tell them what they need to do para yung plano nila will be in accordance dun sa corporate plan nyo. Di ba? Pero yung corporate plan, pinag-uusapan pa rin. Pinag-uusapan yan. Kasi corporate. Pinag-uusapan yan, Kumbaga, hindi yung ako lang masusunod, kailangan pakinggan nyo rin po sila. Yes. Kasi corporate plan eh. Paano po kung may kasamaan kayo na, ito na yung plano natin, okay. Tapos may isang, hindi okay yan. Parang, paano po Siyempre, pag natapos na kayo sa meeting, dapat nag-agree na kayo lahat. Kaya ka nag-meeting. Nag-meet yung minds. Tapos magkakaroon kayo ng decision. Di ba? Magkakaroon ng decision, dapat everybody must be accountable na gawin natin individual roles natin. Paano po kung doon sa grupo na ayaw talaga niya sumunod doon sa plano ng corporate? Tanong mo siya kung anong alternative na yes. Kasi may mga tao na puro objection lang naman. Puro criticize. Wala naman silang binibigay ng alternatibo. Sa ngayon, yung mga ganon, sabi mo, kung hindi ka makapagbigay ng alternative, i-assume namin na itong pinag-usapan natin, ito yung pinakamaganda para sa lahat. Para sa ating samahan. Yun. Kasi may mga, kailangan i-deal mo talaga yung mga ganyan ng mga individual ng mga tao. Kasama po talaga si Buddha. Kasama talaga yan. Sa mga disipulo naman ni Jesus, meron din naman Judas eh. Kaya, Pero, sige po. Sige. Hindi, importante yun. Tama si Erwin, laging, pinagmimitingan, pag corporate plan yan, pinagmimitingan yan. Kung family yan, pinagmimitingan yan. Then everybody must give their, yung contribution or inputs. Yes. Diba? Kasi, hindi naman ikaw lang, hindi ka naman diktador eh. But somebody has to make a decision. Yun naman yung leader na. Kaya ka siya leader eh. Then, even if you don't agree, then you have to still, follow kasi team yan eh.
Oh, Correct, correct. Team yan eh. So, kung initially hindi ka nag-agree, then tingnan mo muna, give that idea, yung consensus ng marami, the chance kung tama yung ginagawa, di ba? Oo. Kaya nga tawag dyan, strategic planning. Yun. Di ba? Oo. Magkakaroon ng strategic planning. Pag maayos lahat yan, tapos tinanong ng leader, okay ba kayo lahat yan? O sige, eto na magiging plano natin. Pero dapat tandaan mo, yung responsibility ng plan na yon will rest on the leader. Kung mayroong mga hindi natupad, hindi pwedeng sasabihin ng leader, ikaw kasi yan ang suggestion. Hindi, responsibilidad niya. Yes. Yun ang kwan. So, balik tayo sa bawat isa sa atin, syempre gusto natin umulad ang buhay natin. Opo. So where do we start our planning? 'Di ba? Kasi klaruhin mo muna ang mission mo sa buhay. 'Di ba? What do you want to accomplish? Kasi yung mission na yan, ang idea diyan is why do you really exist from the very beginning? 'Di ba? So yan ang gagaling sa Diyos yan. Hindi natin iniimbento yan. Kasi marami sa atin, hindi natin nililinaw yung mission natin eh. Tapos hindi natin nililinaw yung ating vision na ano gusto mong makita na if you are accomplishing this mission, ano yung napipicture mo mangyayari na dapat makita mo pag ginagawa mo yan in short term, long term, di ba? O mid term and long term. Parang kumbaga, merong yung short term like in 1 month or in 1 quarter, anong iniisip ko ma-achieve. In 1 year, ano yung nakikita ko dapat achieve. Tapos in 5 years, di ba? Then in 10 years. Kunyari, finances. Lord, ang mission mo sa akin, for example, halimbawa lang, to be a global missionary. Wow. So, siyempre meron akong set na ilang tao ang imimit ko kung global. Ano una kong pupuntahan, di ba? Sa Philippines muna, halimbawa, we will saturate Luzon. So, in 2 years, halimbawa, na-saturate ko ang Luzon. So, para ma-achieve ko yung 2 years na yon, let's say in 1 quarter, at least makapag-Metro Manila muna ako. O Marikina muna. Di ba? Parang ina-extend mo, Marikina muna ako. Tapos sunod doon, punta na ako sa Metro Manila. Tapos sunod doon, punta na ako sa Central Luzon. Sunod doon, punta na ako. So, kunyari, let's say in 1 quarter, na at least saturate ko man lang. Kung hindi man masyado malaking Marikina, Concepcion, Barangay Concepcion. Opo. Nakuha. So, yun yung na-visualize ko na makukuha ko within those times. Yun yung plano. Yun ang mission ko. Yun ang vision ko ngayon. That in 3 months or 2 years, I saturated Concepcion, Barangay Concepcion. Ngayon, yun ang vision mo. Opo. Ngayon, how to do that? Yun ang strategy mo. Yun yung gagawin mo ngayong strategy. Yung paano ko maaabot yon yung conception. Di ba? In 2 years. Siyempre, ang ultimate mo, world, global. Pero mo start small, doon ka muna sa conception. Amen. Ngayon, kung ayaw mo pa ng conception, homeowners. Doon muna po sa... Homeowners. Parang, pwede mo paliitin. You take it bite size. Pero, with pinoprogram yan. Kasi yun din ang mag-guide sa prayer mo. Yun din mag-guide sa'yo sa finances. How much do I need to reach out yung then, magpaplano ka ngayon. How to get the money to reach that out. Yun So, kasama ngayon yun sa programming at planning mo. Diba? Kailangan naman, saan kukuha ng pera? Kunyari, okay, magbinegosyo ako ng ganito, tapos yung oras ko, alam mo na rin paano mo gagamitin yung oras mo. So mga kuya, tama po ba yung pagkaintindi ko na it's wise to start small? Tapos pag naging faithful ko doon sa maliit na bagay, edi pa, dream big, start small. Ayun. Ganda. Kasi ganun naman sabi ng Diyos eh. Kung faithful ka sa maliit, pagkakatiwala ka niya ng malaki. Kung doon sa maliit pa lang, hindi ka na faithful. Gusto mong maano yung homeowners. Inaway mo naman yung mga kapitbahay mo. Kasi minsan hindi ka tumutulong. Kasi minsan may ganito parang ang liit naman ng pangarap mo, dapat big ka agad. Pero, di ba kuya, parang okay naman yun, we dream big. Pero naisip ko, paano natin maabot yun kung dito nga hindi natin pa ma-execute? Di ba? Hindi. Nakalagay sa mission mo yun. Yun na po yung mission mo. Mission mo. Kunyari, my mission is to be a global missionary. Halimbawa lang. Di global. Ang laki na nun. Oo nga. Global. So okay lang po yun. Pero i-slice mo yan
into periods. Kasi may time frame din ka dapat para alam mo. O, di doon muna ako some honors for the first, let's say for the first year, second year, barangay, third year, mga ganon. Hinahati-hati mo. I-divide mo into bite size. Bite size. Galing. Kasi yung tinitignan mo pa lang yung buong, kunyari yung buong cake, hindi mo naman pwedeng lamunin yun. Dapat bite size. Naalala ko tuloy yung libro, How to Eat an Elephant. Paano kayo yung mga kuya? Huwag mo siya kainin ng buo. Kaya, Unti-unti lang. Divide Magsimula ka into sa bites. kuko. Ganon din sa pera eh. Minsan, meron tayong hinahangad na finance. Kaya maraming tao, hindi nila alam yung cash flow nila. Kasi una-una, alamin mo muna, magkano perang kailangan mo to survive. So, anong mga kailangan mo para makarating dyan? So, you do plan on how to get the income to achieve that. Ikaw magpaplano nun based on your resources, ano meron ka, your ability, your skills, di ba? Tapos pag sabi mo, Lord, kulang talaga eh. At least alam mo kung anong hihingin mo sa Diyos. Di ba? Oo nga, hihingin niyo po sa Diyos. Oo, hingin mo kasi, siya, riches and honor and dominion comes from Him. So, come from Him. So, paano? Alam nga namang, hindi naman galing sa iyo yun. Di ba? Pero, yun nga kuya, okay lang po ba? Naisip ko bigla kasi, syempre gusto natin maging prosperous, ganyan. Pero bakit po, may mga narinig ako na, Christian ako, sumusunod ba ako, pero bakit parang tila kulang pa rin? Parang hirap ng buhay. Next episode, pag-usapan natin. Next episode. Kasi, siyempre, i-bite size natin. I-bite size. Hindi kasi ganito yun. Kasi kunyari, nagpaplano ka, ito yung amount. Ito yung Tapos, ang gastos mo, paano maaabot yan? Oo nga. Di ba? Tapos, tumunog lang, Shopee, alam mo, ka na. Wala na, nasira na yung planning mo. Kaya kailangan, may strategy ka rin umabot doon. Di ba? Kasi, kunyari, simple lang. Meron tinatawag sa Amerika, sa Wall Street na, yung, ang tawag na doon, 30-20-20 rule. Parang ganun. So, yung 20%, ito ilagay mo dito kagad sa sa savings mo. Tapos 20% para sa fund mo. Yung 30% para sa mo. Parang ganun ba? Meron silang, meron silang budgeting. So, ganun din sa atin. Importante yun na pinaplano natin na pag yung pera mo, ganito lang 100 pesos lang. So, saan ko ito lalagay? O, di ba? Ilagay mo muna sa kakainin ko na muna, tapos the rest ipon na. Di ba? In short, sa pagplan, hindi ka lang natatapos sa kung ano man yung gusto mong gawin. Dapat meron kang mga disciplines na kailangan ilagay dyan. Yun po ba yung parang matutong bumaluktot? Yun ang tawag doon, core values. No? Meron kang set of disciplines. Ayun, may disiplina. Kunwari, wala ng budget, edi huwag muna mag-samgyup, magtipid-tipid muna. Sa totoo lang, iba, sabi mo, wala kang pera. Starbucks ka na, Starbucks. Ang mahal-mahal nun. Pwede ka naman magkape ng simple. Opo. Di ba? Yes. Yung iba, sobrang fancy na lang yung coffee. Pero, ang tanong sa iyo, okay naman yan. Pero kung for the meantime, habang wala ka pang budget para dyan, huwag muna yan hangarin. Gusto mo once a week, okay, sige, pagbigyan mo ni sarili mo para lang meron kang. Pero kung hindi mo na-achieve yung financial goal mo, wala rin, di ba? I agree. Opo. Thank you mga kuya. Wala ka ma-accomplish na mission. Natamaan ako. Pero mga kuya, curious ako, okay lang mga kuya. Kuya kasi diba syempre Jesus is the best role model. So I'm curious, si Jesus po ba nung nabubuhay siya sa earth, nagpaplano po ba si Jesus doon? Pinlano po ba niya yung buhay niya? Or if he did plan, how did he plan? Si Jesus. Ang cool. Diba? Linaw-linaw na. He came at the right time. Part ng plano yun. Generation, di ba? Part ng plano. Tapos mapapansin mo rin, he grew up in wisdom, in stature, in favor of God and of men. So, lahat yun nakaplano. Nung nandun siya sa temple, ang sabi niya, should I not be in my father's house? So, alam niya kung ano yung mga priorities niya. Correct. And bukod dyan, everyday nagpipray yan. Nagpipray. Madaling yung secret. araw. Yun, madaling araw pa. Siya ang unang nagigising. So, guided po si siya, Jesus. Tsaka sinasabi niya, kunyari, hinahanap ka ng tao. Pinagkakaguluhan siya. Di ang daming nagka-clamor for his attention. Sabi niya, no, let's go to the other town. Because I am called to preach. Di ba? Yes. So, ayun, makikita mo sa kanya, yung characteristic na focus siya. Focus. Hindi mo siya pwedeng i-detour
o i-derail. Ang galing, galing. Kasi minsan pag may plano ka, tapos may sinabi ng best friend mo, dito lang tayo. Ay, buto. Okay, hindi pala okay yun ng mga kuya. Kailangan ko ano Like, yung... kahit na mayroong mga seeming detour, part pa rin ng plan yan, di ba? Ay, Alala mo yung babae na alam mo, wanting to touch her hem of her garment. O, di ba? May nagsabi sa kanya, yung anak ko po, mamamatay na. Sabi gano'n. Pero, ministeryo pa. Kung ako yung mama, ano ba to si Jesus? Nagmamadali na kayo, mamamatay na anak ko. Di ba? Pero hindi. Alam niya kasi yung calling niya to minister. Alam niya. Alam niya. So mga kuya, how do we... sorry kuya, may sasabihin po ata kayo. Wala. Hindi kasi po, kuya parang... So, there's planning and there's detour. How do I parang... Ayan. Pag-usapan natin sa ibang episode siya. Pero for the meantime, dito muna tayo. Okay. You start first with the basic. You plan. Diba? Klaruhin mo naman sa before the Lord. Ano bang gusto mong makita ang bagong taon? Ano gusto mong makita ang bagong taon? Now, start with God's agenda, not yours. Kaya nga sabi ng Bible, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, nagsisimula sa agenda ng Diyos, nagsisimula sa palatuntunan ng Diyos, hindi nagsisimula sa palatuntunan natin. Kasi, doon tayo Diba? Sunod, alamin mo na ngayon, ano nga, kung yan yung palatuntunan ng Diyos, then ano ang gusto makita ng Diyos? So, yun ang ipagpe-pray mo palagi. So, yun din, ipaplat mo. Initially, yung nakikita mo, kasi the Lord will give you inspiration. Amen. The Lord will give you wisdom. Susulat mo yan, ipaplat mo yan. Diba? Ngayon, kung hindi ka naman mahilig magsulat, at least nakatatak yun sa brain mo. Diba? Kung ganun kagaling. Diba? Ang ganda. Kaya mga kuya, eto na po. Excited ako sa words of encouragement yung mga kuya. Kumbaga, syempre gusto ko ang 2025. Kung magandang 2024, syempre gusto ko, sana mas maganda yung 2025. Kung mga kuya, please words of encouragement naman. Words of encouragement. Oo. Siguro, ang kailangan natin would be complete focus on the Lord. Yung Christ-centeredness. Talaga nakafocus ka dyan. Ang naisip ko kasi pag focus ka kay Jesus is total surrender. Na, nagpaplano tayo, may plano ang Diyos sa atin, may magpaplano tayo in a micro level. There are some things na ina-allow ni God na desisyonan natin. Kanya rin, kung anong susuot, anong kulay ng damit na isusot ko, ganyan, o anong makeup na gagamitin mo, yan. Binibigyan tayo ng Diyos ng liberty na ganyan. Pero, dapat, even if, pinapabayaan tayo ng Diyos na mag-decide, it should always be based on a Christ-centered attitude. So, isipin natin, okay, akong binigyan ng liberty to decide, but will this glorify God? Kunyari, sa pananamit. O bibigyan ka ng freedom to decide whatever you want to wear. Pero syempre, pupunta ka sa simbahan, hindi ka naman siguro pupunta doon na naka-swimsuit, di ba? So yun, may mga decisions na dapat, will this be glorifying to God? Yun lang sa akin. Amen. Praise God. Siguro, una sa lahat, ang buhay po ba natin talagang nakatalaga na sa Diyos? Di ba? Kasi ang prosperity natin, nakatalagay sa prosperity ng Diyos. Di ba? Kaya nga, ang buhay natin dapat ay nakatalaga sa Kanya. Kaya tama si Kuya Erwin, unahin natin ng Panginoon. Pangalawa, talagang linawin na natin sa Diyos sa ating buhay. Ano ba talaga ang mission ko? Ano ba nais ng Diyos talaga ma-accomplish ko in my life? Pangatlo, then visualize how you will accomplish that in the short term, mid-term, and long term. At syempre, nandun na dun yung papasok ng strategy mo. Paano mo aabutin yan? Kaya tanungin mo sarili mo, nasa na ba ako ngayon in the light of God's vision in my life? Nasa na ako? Nasa na ako ngayon in the light of my relationship with God? Tatanungin mo yun para alam mo where to start. Para pag nag-isipan mo paano ka makakarating sa dapat mong puntahan. And syempre, katulad sinabi ko Erwin kanina, you need to have set of disciplines. So nagkikreate ka ng sarili mong core values na parang ito dapat gagawin. Kasi para focus ka lagi. Para alam mo na pag ito'y lumabas doon sa values na pinapahalagaan ng Diyos, alam mo na rin kagad na hindi yun ang priority ng Diyos para sa iyo. Alam mo ba, ang Panginoon Diyos hangad kang magkaroon ng totoong makabuluhan at matiwasay at napamumuhay
ang 2025. Hindi yan nakasalalay sa ganda ng ating panahon. Nakasalalay yan sa ganda ng ating ugnayan sa Diyos. Kasi kung tayo'y nasa Diyos, ang yaman natin ay hindi sa lupa. Ang yaman natin ay ang yaman ng Diyos. Kaya my God shall supply all your needs according to His riches and glory which is in Christ Jesus. Di ba? Napaka-importante ho nun na sa Diyos ang ating yaman. Kaya lahat ng pangailangan natin, sagot niya. Ang tanong lang, siya ba lahat ang sa atin? At tayo bang lahat ay nasa Diyos? So, isuko natin ang buhay natin sa Panginoon. Gusto natin ng isang masaganang bagong taon? Kailangan masagana rin ang ating pag-ibig at pagmamahalan sa ating Panginoong Diyos na naglikha sa atin. Amen. O mga kuya, wala yung takot ko na harapin ang 2025 sa inyong mga payo. Kaya mga kuya, maraming salamat po. Kaya mga kuya, dahil 2025 na, first ever na, ito na, ang tagline. First ever ang 2025. Kaya kahit umulan, umaraw, o bumagyo, kung kailangan nyo ng payong, nandito po ang Payong Kapatid.